The Department of Foreign Affairs admits it is still having difficulty repatriating Filipinos caught in the Middle East conflict. And for the latest with our Mojo, Arles De Los Santos. Arles, anong mga challenges ba? Saan nanggagaling itong mga to? At gaano karami pa ba yung mga OFWs na hindi pa napapauwi ng DFA? Lord at Danin, sa kabuang bilangan ay nasa 2.5 million na mga overseas Filipino workers ang ngayon ay nananatili sa Middle East, kung saan nga ngayon ay nagpapatuloy pa din ang hidwaan sa pagitan ng US, Israel at Iran, at syempre yung iba pang mga bansa na nakararanas din ng pambobomba mula sa mga bansang nabanggit. At kung saan nga dyan sa 2.5 million na yan ng mga OFWs, ayon sa DFA ay nasa 2,000 OFWs pa lang, humigit kumulang yung ating nare-repatriate. At aminado nga ang DFA na nananatili ang hamon ito dahil yung ilang mga OFWs ay pinipiling manatili pa rin sa kanilang mga trabaho at ayaw umuwi ng bansa. Yung iba naman ay may asawa na ng mga Iranian na nasa 800 nga yung bilang, habang yung iba naman na naipit kagaya ng mga nagpipilgrimage, yung mga religious groups ay nananatili pa rin doon sa lugar. At syempre kasama sa mga hamon dyan yung nananatiling nakasarado na mga airspace, kaya kinakailangan pang mag-land travel papunta sa iba pang mga kalapit na bansa kung saan bukas ang airspace para makapag-uwi ng ating mga kapatid na OFWs. At aminado nga ang DFA na kakaunti o maliit pa rin ang bilang na ito. Pero sa ngayon ay hindi pa naman daw nakatakda yung mandatory na repatriation dito dahil in their list of their operation, alert level 4 pa nagsasagawa ng mandatory na repatriation, at ngayon ay nasa alert level 2 pa lamang daw ito. Oo, Arles, alam mo, sabi nila, pag inestimate mo raw, per ulo na OFW, nasa 150,000 daw yung gastos. Including to repatriate. Transpo. Tapos yung, pag hanggang dito pa, yung konting parang pocket money, etc. Pero mukhang pag kinumpute daw nila, magtuloy-tuloy daw yung mga pag-uwi, Arles, saan daw ba kukuha ng pondo? Kasi may budget gap yata sila tinatawag daw, At saan sila, possible funding sources kung papatuloy pa to? Lord, hindi lang natin alam kung ano yung Senate resolution number, pero merong either of the two houses yung nag-approve nga na dagdagan yung pondo ng DFA at ng DMW para nga mas ma-accommodate pa yung ating mga kapatid na nais magpa-repatriate pabalik sa bansa, na ang DFA of course on their position ay willingly naman itong tatanggapin para nga masigurado na ligtas yung ating mga kapatid na overseas Filipino workers, yung mga lumipad para maging turista doon at syempre pabalik ng bansa para masiguro nga yung kaligtasan ng mga ito. Sa ngayon, aabangan pa rin natin kung ano pa yung mga updates, pero at least doon sa posisyon naman ng DMW, kung bumalik ang ating mga OFWs dito sa Pilipinas, ay handa naman na magbigay ng mga livelihood assistance sa mga ito, at syempre yung upskilling ng kanilang mga, of course, yung kanilang mga tinatrabaho para it's either makahanap ng ibang mga trabaho sa ibang mga bansa o mas mapataas pa yung employability rate nito. Arles, pag nakakausap mo tong mga OFWs, what is their sentiment on how the DFA, the DMW, even the OWA are helping them? Because we had earlier reports during a few weeks ago na parang ang hirap tawagan ng hotlines. There was even this issue na nauna silang kumuha ng emergency exit from the country, diba? Before letting the OFWs repatriate. Is this situation improved? Are people happy with the way this is being handled? And meron na ba silang security na makakaalis sila kung gusto man? Sinusungitan pa nga rin iba. Sinusungitan Tama ka dyan, Danny, we remember that, yung parang wala na daw pondo or wala nang time yung embahada para magtanggap, ng mga concern ng ating mga OFWs. So far, wala tayong natanggap na update mula dyan, mula kay Secretary Lazaro. Pero tuloy-tuloy naman daw yung kanilang coordination nga sa DMW para masigurado na matugunan kung ano man yung concern ng ating mga kapatid doon. Pero yung pakikipag-usap natin sa ilang mga OFWs doon sa lugar, ako personally, may mga kilala rin ako doon, at least sa Saudi. Meron tayo doon nakausap na isang nagtatrabaho doon sa airport na kung saan out of nowhere may bumagsak na missile, nagkaroon ng pagsabog, and then of course nag-stop sila sa kanilang trabaho, and then just hours later
December, balik trabaho na sila, no? And when I asked kung willing ba sila na bumalik sa bansa, they said malaki yung kinikita nila doon at hamon pa rin kung paano yung kikitain dito sa Pilipinas. Kaya they chose to stay doon, no? And then on the earlier parts and times nga nitong crisis doon sa Middle East, nakakakita tayo ng mga post online na yung iba hindi pa rin natatouch or na aabisuhan sa magiging repatriation process nga sa kanila. But Arles. still, on the latest count ng DFA ay nasa 2,000 na yan. Yes, Lord. Ang observation kasi ng marami, yung mga gustong umuwi, yung mga baguhan lamang. Kasi yung mga veterano na ng mga matagal lang mga Pinoy. Okay naman sila na nasa Israel halimbawa, kahit sabihin nila, every year may nangyayaring bomba, normal lang daw yan. At mas safe pa daw ang feeling nila ron than walking along any Metro Manila street. May option ba, Arles, to that point, na umuwi just now because of this crisis, tapos babalik ulit? Or pag umuwi, repatriated na ba yan at mawawala na talaga ng trabaho? Danny, nakadepende yan doon sa kontrata ng ating mga OFWs, no? Kasi may ilan na hindi na pwedeng bumalik kapag umalis kasi ang mangyayari niyan para magiging end of contract, no? So in legal terms, baka possible maging breach of contract yan. So baka possibly mabandoon sa agency, and syempre yung pagka yung OFW bumalik, nag-end ang contract, bumalik sa bansa, syempre yung tatamaan yung agency, no? So ito yung mga legal aspect na I think it's also nice to consider to ask yung ating mga agencies and of course yung embassy. Kasi syempre ating iniisip pa din yung kapakanan ng mga OFWs. Hindi naman madaling kitain yung kinikita doon. Yung iba nasa 150,000 nagre-range, no? And yung iba naman hindi rin basta-basta makauwi dahil may mga agency kasi, Dani, no, na parang sila muna yung nagpapaluwal doon sa pondo at placement fee ng ating mga kapatid na OFWs, and then habang kumikita na yung ating mga OFWs ay little by little ibinabawas doon sa kanilang sahod. So medyo komplikado yung usapin na yan in a way. Arles, nasa Manila Hotel ka ba? Yes, Lord. Sabi na nga ba eh. Oo. Anong ganap dyan? Oo. Tatatungin ba natin kung anong ganap dyan? Oo. Kain mo na lang kami dyan. Tell sa us. may, What's the anong latest? pangalan ng buffet dyan sa ano? Masarap yung buffet dyan sa Manila Hotel. Arles, okay, sorry. Marami pa ba kunyari ang halimbawa, no? Yung mga undocumented, yung mga pumasok ng illegal, marami pang, I'm sure, no? Itong mga napauwi, ito yung may mga malinis lang sa nalistahan, pero I'm sure marami pang mga may problema sa documentation. Ay, kasama yan, Lord, doon sa mga hindi pa natin nakukuhanan ng information kay DFA Secretary Lazaro, no? Pero mariin naman yung kanyang paalala sa ating mga kapatid na OFWs kung maaari ay sundin at galangin yung mga batas at syempre, no, yung mga rules ng kanilang host countries para nga hindi magkaroon ng anumang problema. Different note, no, Arles, I'm sure you're following this very closely. Kamusta na ulit ang oil reserves natin according to the Energy Department? May crisis na ba? Are they calling it a crisis? Is it enough? Or, di ba, they've been tapping so many other countries, Russia, China. What is the latest? At least, Dani, doon sa latest report ng DOE ay nasa 45 days, no, yung ating at least supply dito nga sa ating bansa, at possible na mag-end yan mid-May or last week ng April, no? At ngayon ay tinatrabaho pa rin ng Department of Energy kung saan pa nga bang mga bansa pwede makakuha ng additional supply ating mga oil companies, no? Yung matrabaho daw ngayon dyan, yung Philippine National Oil Company, at kabukod dyan yung ating US Ambassador na si Jose Romualdez ay nakikipag-ugnayan na din daw, no, sa Amerika para nga mabigyan ng waiver at exemption ang Pilipinas nang sa gayon ay makapag-angkat din tayo sa Russia, kasi sinanction ito ng US nung magsimula nga, no, yung ilan sa mga punto ng kanilang ginawang breaking point at naging stricter yung kanilang economic and diplomatic relation, no. Sa ngayon tinatrabaho pa yan at wala pang confirmation kung ano na yung pinaka-update dyan, no. Pero still talking about doon sa oil reserves and fuel ng ating pamahalaan. Kung matatandaan natin, nagkaroon ng isang pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na sinabi na ito daw hidwaan sa pagitan ng Middle East ay baka senyales na, no, o pahiwatig na magkasundo ang Pilipinas at China para nga silipin yung joint oil exploration sa South China Sea, no. Ayon sa DFA, wala pa naman daw utos ang Pangulo na trabahuhin ito, pero ayon kay DFA Secretary Lazaro, wala pa sa ngayon pero baka paparating na ito. Alright.
China. Ha? Naging diplomatic, ang oil. Papunta na naman, mukhang papunta na naman doon eh. Oo O, nga mga BFF ng China matataas pa rin sa surveys. Alright, I told you so, sa Wag na tayo China. pumunta dyan. Nako, mag-Manila Hotel na lang tayo. Samahan natin si Arles de los Santos, ang ating mojo. Maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos.